ang Rusong Steppe noong Hulyo 1943. Tanawin ng walang katapusang luntian at ginto, ang mga bukirin ay umaabot hanggang abot tanaw sa ilalim ng tirik na araw ng tag-init. Ngunit sa ilalim ng payapang tanawing ito, isang matinding tensyon ang bumabalot sa hangin. Ang mga trinsera ay nag-iwan ng pilat sa lupa, ang mga piraso ng artilyerya ay nakapwesto na, at ang mga hanay ng mga tangke ay umuugong habang dumadaan sa mga daang putikan. Bawat galaw ay eksakto, bawat unit ay handa, para sa sandaling ang katahimikan ay biglang mapalitan ng kaguluhan. Ito ang curse, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga tao at makina na nakita ng Eastern Front, at alam ng magkabilang panig na magiging mapagpasya ang mga darating na araw. Sa Hilaga, ang mga puwersang Aleman sa ilalim ng utos ni Hitler ay binubuo ang kanilang mga pangunahing unit, mga Panther, Tiger at Ferdinand. Bawat isa ay parang mekanisadong kuta na punong-puno ng lakas ng apoy. Umiikot sa impapawid ang mga piloto ng Luftwaffe, handang umatake at palambutin ang depensa ng Soviet para sa paglusob ng mga unit. Bawat komandante, mula kay Model sa Hilaga hanggang kay Hut sa Timog, ay naunawaan ang bigat ng laban. Matapos ang trahedya sa Stalingrad, ang tagumpay dito ay maari magbalik ng inisyatiba sa Wehrmacht, posibleng mapaurong ang pulang hukbo at mabago ang balanse ng labanan sa silangang harapan. Sa kabilang panig, ang mga Soviet ay kasing alerto rin. Abala ang mga network ng intelihensya sa ulat ng paghahanda ng mga Aleman, kaya nabigyan ng pagkakataon ang pulang hukbo na maunahan ng pag-atake. Bago ito tumama, sina Marshal Zhukov at ang kanyang mga general ay gagawing isang kuta ang Kursk salient. Kumikinang sa araw ang mga TA-34 at KV-1 habang nagsasanay ang mga crew, ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Sa katahimikang ito, tila pati ang steppe ay nagpipigil ng hininga. Humigit kumulang 3 milyong sundalo, libu-libong tangke at daan-daang eroplano ang nakahanda sa magkabilang panig. Bawat desisyon, bawat sandali at bawat pagkakamali ay lalaking parang alon sa buong kapatagan. Pagsapit na 5 ng Hulyo, ang dagundong ng artilyerya ay sisira sa katahimikan at isa sa pinakamalalaking labanan ng mga tangke sa kasaysayan ay magaganap. Isang dambuhalang labanan na huhubog sa kapalaran ng silangang harapan at mag-iwan ng bakas sa kasaysayan ng militar magpakailanman. Maligayang pagdating sa digmaan ng mundo. Pagkatapos ng sakuna sa Stalingrad noong unang bahagi ng 1943 at 43 ang Wehrmacht ay natagpuang naguguluhan at natatalo. Ang pagsuko ng ika-6 na hukbo noong Pebrero ay hindi lamang nagwasak sa lakas militar ng mga Aleman, kundi pati na rin sa kanilang moral sa buong silangang harapan. Dahil sa pagkalugi sa tao, kagamitan at momentum, muling sinuri ng mataas na pamunuan ng Aleman ang kanilang estratehiya. Ngunit kumbinsido si Hitler na dapat mabawi ng Alemanya ang inisyatiba bago tag-init, kaya pinilit niya ang mga general na maghanap ng paraan para muling mangibabaw. Sa mga timog na sektor, muling inayos ni Field Marshal Erich von Manstein ang mga natitirang unit ng wasak na mga pormasyon upang buuin muli ang Army Group South. Noong Pebrero hanggang Marso, inilunsad niya ang kontraopensibang tinawag na ikatlong labanan sa Kharkov. Gamit ang ika-4 na Panzer Army sa ilalim ni General Hermann Hut at ang Schutzstaffel Panzer Corps sa ilalim ni Paul Hauser, sinalakay ni Manstein ang labis na umabante ng mga sibat ng Soviet matapos ang kanilang paglusob pakanluran mula Stalingrad sa mabilis at mabagsik na maniobrang labanan. Pinalibutan, inikutan at winasak ng mga Germanong puwersang nakasakay sa tangke ang mga pasulong na unit ng Soviet, nagdulot ng matinding kaswalti at muling nabawi ang lungsod ng Kharkov noong Marso 14, 1943. Pagkatapos, natulak pa Hilaga para mabawi ang Volgorod sa katapusan ng buwan. Bagamat taktikal na tagumpay, nagpakita ito ng kahinaan. Pinalawak ng mga tagumpay na ito ang supply ng Aleman.
labis na mabante ang kanilang puwersa at malapit na maging mahirap ang malalaking operasyon dahil sa Rasputita sa Tagsibol. Bagamat nagbigay ng kaunting ginhawa ang Kharkov at Belgorod, kakaunti lamang ang epekto nito sa estratehikong sitwasyon. Ang pulang hukbo ay nakakabawi, nag-organisa muli at kaya pa ring magsimula ng mga bagong opensiba. Sa Berlin, tinalakay ni Hitler at mga tauhan niya ang kanilang mga opsyon. Nakamit ng Wehrmacht ang isang lokal na tagumpay sa Kharkov, ngunit patuloy pa ring nanganganib na magkalas ang silangang prente. Kasabay nito, ang mas malawak na digmaan ay pumapabor na laban sa Alemanya. Ang pagkatalo ng Axis sa Hilagang Aprika noong Mayo 1900 at 43 ay nag-alis ng mahalagang larangan ng digmaan. Malapit nang lumapag ang mga alyado sa Italia at umiigting na ang estratehikong pambubomba sa Reich. Si Hitler ay nahaharap sa dumaraming kahilingan mula sa mga kaalyado, kailangang ibalik ang prestiyo ng Alemanya at agarang pigilan ang Sobyet na makakuha ng kalamangan. Ang isang matinding dagok sa silangan ay kayang sirain agad ang lakas ng Sobyet, paikliin ang harapan at magpalaya ng mga dibisyong magagamit sa ibang lugar. Ang Kursk Salient, isang napakalaking umbok sa linya ng Sobyet sa pagitan ng Oral sa Hilaga at Belgorod sa timog, ay tila nag-aalok ng ganoong pagkakataon. Kung mapipisil ang bahaging ito at masira ang mga puwersa sa loob, maaaring mabawi ng Alemanya ang kalayang kumilos. At isang estratehikong inisyatiba sa ilalim ng codename na Unternehmen Citadella o Operasyon Citadel, inaprubahan ni Hitler ang isang dobleng pagsalakay mula sa Hilaga, ang ikasiyam na hukbo ni Colonel General Walter Model ng Army Group Center ay magmamartsa patimog mula sa Orel, habang mula sa timog, ang Army Group South ni Field Marshal Erich von Manstein kasama ang ika-4 na Panzer Army ni General Hermann Huth at ang detachment ni General Werner Kemp ay magtutulak pahilaga mula sa Belgorod. Ang dalawang puwersa ay magtatagpo malapit sa Kursk, palilibutan at wawasakin ang mga puwersang Sobyet sa loob. Sa kanyang mga lala, Lost Victories, inilahad ni Manstein ang plano para sa opensiba. Quote, ang Operation Citadel ay nilayon bilang isang matinding dagok, isang hampas ng martilyo na dudurog sa depensa ng mga Sobyet at magbabalik ng inisyatiba sa Wehrmacht. End quote. Nilalampasan ng kanilang mga layunin ang lokal na tagumpay. Para kay Hitler, ang Citadel ay hindi lang magpapaikli ng harapan, kundi magdudulot din ng malakas na psikolohikal at militar na dagok. Maaring magbukas pa nga ng daan para sa muling pagsulong patungong Moscow mula sa Timog Silangan, kasabay ng iba pang mga puwersa. Tulad ng binanggit ng historiador na si David Glantz sa labanan sa Kursk at quote, ang Citadel ang huling pagkakataon ni Hitler na mabawi ang estratehikong inisyatiba sa silangan at mapigilan ang hindi maiiwasang pagkatalo. End quote. Pero simula pa lang, may pagdududa na sa loob. Nagbabala ang modelo ng command ng Aleman na ang kanyang ikasyam na hukbo ay ubos pa rin dahil sa labanan noong taglamig at kulang sa mabibigat na sandata. Ang pagdating ng mga bagong Panther at Tiger na tangke ay nahuhuli sa schedule at patuloy ang kakulangan sa tao at gasolina. Pinalala pa ng putik tuwing tagsibol ang problema na naging dahilan ng paulit-ulit na pagkaantala na orihinal na itinakda para sa unang bahagi ng Mayo, pagkatapos ay Hunyo at sa huli ay unang bahagi ng Hulyo. Ang mga pagkaantala ay nagbigay sa Red Army ng oras para maghanda ng depensa at iniwang ang Wehrmacht na sumusubok sa mas mahirap na kalagayan. Ang Operation Citadel ay hindi lang basta matapang na hakbang, kundi isang panganib na hinusgahan ni Hitler na kinakailangan upang baligtarin ang pagbagsak na nagsimula sa Stalingrad. Pagsapit ng unang bahagi ng 1900 at 43, alam na ni Stalin at ng Stavka, ang mataas na kumad ng Rusya na susubukang ibalik ni Hitler ang kapalaran ng mga Aleman sa silangang Sobyet sa huli o sa lalong madaling panahon. Ang intelihensya mula sa mga espiya sa Switzerland at British Ultra Intercepts ay nagsimulang magbigay ng malinaw na larawan kung saan maaaring tumama ang susunod na opensiba ng mga Aleman, kahit hindi pa tiyak ang mga detalye. Ang eksaktong oras, lakas at tiyak na direksyon ng pag-atake.
Para sa mga Soviet, ang Kursk salient ang pinakamalamang sentro ng atake. Si Marshal Georgy Zhukov, na tumaas ang impluensya sa estratehiya mula noong Stalingrad, ay iginit ang isang depensibong posisyon na kayang sumalo at pumigil sa anumang pagsulong ng Aleman. Tulad ng babala niya sa isang liham kay Stalin na may petsang 8 ng Abril 1900, sabi niya, sa unang yugto, ang kalaban na pinagsama-sama ang kanilang pinakamahuhusay na puwersa, kabilang ang 13 hanggang 15 dibisyon ng tangke at suportado ng maraming eroplano ay aatake. Kursk gamit ang Kronskom-Oral na pangkat sa Hilagang Silangan at Belgorod-Kharkov na pangkat sa Timog Silangan. Para sa akin, hindi dapat magsimula ng opensiba ang ating puwersa sa malapit na hinaharap. Upang maagapan ng kalaban, mas mabuting hayaang mapagod muna siya sa pag-atake sa ating depensa at mapabagsak natin ang kanyang mga tangke. At pagkatapos ay magdala ng mga bagong reserba upang magsimula ng pangkalahatang opensiba na siyang tuluyang wawasak sa kanyang pangunahing puwersa. Sa ilalim ng patnubay na ito, itinalaga ng mataas na pamunuan ng Soviet si Rokossovsky sa Central Front, ang hilagang bahagi ng salient, at si Batutin sa Voronezh Front, ang timog na bahagi. Samantala, ang Steppe Front kasama si Ivan Konev ay inilagay bilang estratehikong reserba sa masilangang bahagi handang tumugon kapag nakapagpasya na ang mga Aleman. Habang lumilipas ang mga buwang tagsibol, naging halos industrial ang sukat ng paghahandang depensa ng mga Soviet. Ang Central at Voronezh Fronts ay nagtayo ng 3 pangunahing depensibong linya sa kanilang mga sektor na bawat isa ay hinati pa sa mga zona ng kuta. Bukod dito, may 3 karagdagan linya na inihanda bilang reserbang posisyon. Ang pinagsamang lalim ng 3 pangunahing linya ay humigit kumulang 40 kilometro. Ang buong sistema ng 6 na linya sa magkabilang panig ng Kursk ay umabot ng 130 hanggang 150 kilometro ang lalim, na may mas marami pang depensa na hawak ng Steppe Front lampas pa ron, na nagbibigay ng kabuuang lalim ng depensa na umaabot sa halos 300 kilometro ayon sa ilang pagtataya. Napakalaki ng gawaing inhenyeriya, mga Soviet combat engineer at napakaraming sibilyan, humigit kumulang 300,000 manggagawa. Pagsapit ng tag-init ng 1,900 at 43 naghukay ng mga trinsera, gumawa ng mga anti-tank na kanal, nantayo ng mga barbed wire na harang at mga pugad na may camouflage para sa mga machine gun. Kumalat ang mga minahan sa paligid. Mahigit 500,000 anti-tank na mina at humigit kumulang 440,000 anti-personnel na mina ang inilagay sa buong salient ng pinakamakapal ay nasa unang linya ng depensa. Ang ilan sa mga minahan na ito ay may kapal na humigit kumulang 1,000 at 500 anti-tank na mina at mga 1,700 anti-personnel na mina kada kilometro. Para lang sa kaalaman, ibig sabihin nito na sa bawat 60 sentimetro o mga 2 talampakan ng paglalakad, halos siguradong tatapak ka sa isang mina. Matitibay na depensa ang itinayo sa mga posibleng daanan ng pag-atake. Ang bawat matibay na posisyon ay karaniwang may kasamang maraming anti-tank na baril, magagaan na armas, mga bunker at mga mortar. Ginamit ang maraming armored na sasakyan at self-propelled na kanyon para palakasin ang depensa. Nagpadala rin ang mga Soviet na mga Mobile Obstacle Detachment, mga espesyalistang unit ng inhinyero na ang tungkulin ay maglagay ng mga mina at hadlang sa daraanan ng mga German na armored na formasyon. Bilang mga flexible na anti-tank reserve sa antas ng division, corps at front, nag-imbak din ng Stavka ng mga operational reserve handa para sa isang kontra-atake. Kapag nawala na ang momentum ng opensiba ng Aleman, magagawa ng mga puwersang Soviet sa ilalim ni Rokossovsky, Vatutin at kalaunan si Konev na maglunsad ng mga operasyong pambawi. Nagpasya sina Stalin, Zhukov at ang pamunuan ng Soviet na hindi nila unahan ang opensiba ng Aleman gamit ang isang buong opensiba. Sa halip, hahayaan nilang dumating ang mga Aleman, ilalagay sa depensa, pahihinain at pagkatapos ay magkakaroon ng kontra-opensiba. Dahil dito, naging higit pa ang Kursk kaysa isa nakausling bahagi para sa mga Soviet, hinuhubog ito bilang isang kuta, bilang isang bitag. Nang umatake ang mga Aleman noong Hulyo, matatagpuan nila ang kanilang sarili na hindi lang kailangang basagin ang mga linya, kundi pati na rin ang isang labyrinth ng mga inihandang depensa, mga minahan, reserba at mga puwersang Ruso na nag-aabang handang lumaban sa tamang sandali.
Sa umaga ng Hulyo 5, 1900, naraan at 43 yumanig ang malawak at patag na kapatagan ng Kursk Salient sa unang mga ugong ng Operation Citadel. Bago gumalaw ang mga tangke, malakas na pambobomba ng artilyera ang pinakawalan ng mga Aleman, binomba ang mga unahang posisyon ng Soviet sa Hilaga ng halos 1.5 oras at 1 oras sa timog. Ang kulog ng libu-libong mga bala ay sinabayan agad ng ugong ng mga bomber ng Luftwaffe na umatake sa mga depensibong posisyon at mga paliparan ng Soviet upang pahinain ang depensa at makuha ang kontrol sa himpapawid. Sumunod, umabante na ang pangunahing puwersa ng mga tangke. Sa gitna ng opensiba ng Aleman ay naroon ang kanilang pinakamakapangyarihang mga sandata, ang Tiger, Panther at Ferdinand na mga tangke. Ang Tiger isa ay isang dambuhalang presensya. Ang makapal nitong baluti at 88 mm na kanyon ay kayang sumira ng mga tangke ng Soviet mula sa malayong distansya. Ang harapang baluti nito ay lampas 100 mm at tumitimbang na higit 50 tonelada, isang metal na kuta na iilan lang sa sandata ng Soviet ang kayang harapin. Ang Panther, badamat bago at hindi pa subok, ay pinagsama ang bilis at isang nakamamatay na 75 mm na high velocity na kanyon at ang pahilis nitong harapang balute ay nagbigay dito ng mas mahusay na proteksyon kaysa sa mga naunang Aleman na tangke. Huli at tiyak na hindi pa huhuli ay ang Ferdinand na kalaunan ay nakilala bilang Elephant, isang tunay na dambuhala sa larangan ng labanan. May bigat na 65 tonelada at armado ng 88 may M na kanyon. Ang baluti nito ay halos 200 mm ang kapal. Sa ilang bahagi, ang isang tama mula sa karamihan ng mga baril ng Soviet ay halos tumalbog lang. Ang kapalit nito ay mabigat at mabagal ang Ferdinand, limitado ang galaw nito sa mga 30 kilometro kada oras o halos 19 na milya kada oras. Tulad ng ibang makina, madali rin itong masira o magkaaberya sa mechanical na bahagi. Sa Hilaga, sinimula ng ika-9 na hukbo ni General Coronel Volta Model ang paglusob nila patimog mula sa paligid ng Aural. Ang mga tauhan ni Model ay agad na hinarap ang mga hadlang, malalalim na minahan, pinatibay na posisyon laban sa tangke at maayos na inihandang mga depensang linya ng mga Soviet. Sa kabila ng suporta ng artilyerya at pambobomba mula sa himpapawid, halos suminto ang kanilang pagsulong nang salakain ng kontra-atake ng Soviet ang kanilang gilid. Ilang kilometro lang ang inusad nila at nahirapan ang mga tauhan ni Model laban sa mga depensang inaasahan nilang madaraanan agad sa bilis. Sa timog, ang ika-4 na Panzer Army ni General Hermann Huth na tinulungan ng ika-2 SS Panzer Corps sa ilalim ni Paul Hauser ay nakatagpo ng mas magandang lupain at bahagyang mas mahina ang mga unahang posisyon ng Soviet. Dito, mas mabilis makakakilos ang mga Aleman at mas naipapakita ng mga mabibigat na tangke ang kanilang lakas ng putok. Kasama sa mga formasyon sa timog ang mas maraming Tiger at Panther na mga tangke, pati na rin ang ilang Ferdinand. Ang kanilang tungkulin ay wasakin ang mga linya ng Soviet, pasukin ang kailaliman ng umbok at sumugod patungo sa bayan ng Prokhorovka. Dito, inasahan ng mga German na tagaplano ang mapagpasyang labanan, ngunit hindi pa rin naging madali ang pagsulong. Ang mga depensa ng Soviet ay sunod-sunod at tusong inayos, may mga artilyeryang nakabaon sa mga tagong posisyon, mga minang nakatago sa ilalim ng lupa at mga anti-tank na kanyon na nakaabang sa mga pinatibay na posisyon. Gayunpaman, determinado si Huth at kalaunan isinulat niya ang laban niya sa mga nakabaong Ruso. Quote, ang kakayahang mabilis na makibaday sa nagbabagong mga sitwasyon ang pinakapuso ng matagumpay na pamumuno. End quote. Sa pagpapatuloy ng unang linggo ng opensiba, naramdaman ng mga unit ng Aleman sa parehong sektor ang bigat ng laban. Nagkaaberya ang mga sasakyan, numipis ang supply, at bawat kilometro ay kailangang linisin sa mga mina, inutralisa ang mga nakabaong kanyon ng Soviet at magpatuloy sa gitna ng tuloy-tuloy na putukan. Nagtagumpay ang mga puwersa sa timog na makalusot na mas malalim kaysa Hilaga, ngunit hindi pa nabubuo ang kinakailangang galaw para palibutan ang mga tagapagtanggol ng Soviet. Ang pulang hukbo, maingat na itinatago ang reserba sa labas ng Abos, ay nagmamasid at handang salagin ang pag-atake ng Aleman kapag naging vulnerable ang kanilang pormasyon.
Pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo, nakamit ng opensiba ng Aleman ang ilang lokal na tagumpay, ngunit malayo ito sa malawakang tagumpay na inaasahan ni Hitler. Halos tuluyang huminto ang pagsulong sa Hilaga at ang paglusob sa timog, bagamat mas malalim, ay humarap sa lumalakas na paglaban. Ang mga nakakatakot na makinarya ng Wehrmacht gaya ng mga Tiger, Panther at Ferdinand ay napatunayang napaka-epektibo, ngunit hindi sila walang talo. Nakahanda na ang entablado para sa susunod na napakalaking sagupaan, ang dambuhalang labanan ng mga tangke sa Prokhorovka na susubok sa teknolohiya ng Aleman at tibay ng mga Sobyet sa tinatawag ng ilan na pinakamalaking labanan ng mga tangke sa digmaan. Naitakda na ang mga linya, handa na ang mga sundalo at ang mga kapatagan ng Kursk ay naghihintay sa paparating na unos. Noong ika-12 ng Hulyo, 1,943 ang malalawak na kapatagan malapit sa Prokhorovka ang naging entablado para sa isa sa pinakamainit at pinagtatalunang labanan ng mga tangke sa kasaysayan. Pagsikat ng araw, makapal ang usok sa hangin at maririnig ang malalayong ugong ng artilyerya. Yumanig ang lupa sa bigat ng libu-libong tangke at mga sasakyang pandigma, bawat isa ay handa para sa sagupaan na magtatakda sa labanan sa Kursk. Ang mga Aleman, sa ilalim ng pamumuno ni General Hermann Hart, ay inilaan ang kanilang mga piling tropa para sa mahalagang labanan na ito. Ang ika-2 SS Panzerkorps na pinamumunuan ni General Paul Hauser ay sumulong ng may matinding lakas. Sa sentro ng pag-atake nila ay ang malalakas na Tiger Isa tank na kayang sirain ng mga Soviet tank mula sa malayo. Ang mas bagong mga Panther tank, mas magaan, mas mabilis at may pahelis na baluti ay kayang tumago sa depensa ng Soviet ng epektibo. At kasabay nilang umuusad ang mga Ferdinand assault gun na nagbibigay ng matinding lakas ng putok. Ngunit dahil sa limitadong galaw, hindi naman nahuli sa paghahanda ang mga Soviet. Ang ika-5 Guards Tank Army na pinamumunuan ni General Pavel Rodmistrov ay handang-handa upang salagin ang pag-atake ng mga Aleman. Kasama sa kanilang puwersa ang matitibay na T-34 medium tanks na kilala sa kanilang pahilis na baluti at 76.2 mm na mga kanyon na kayang tapatan ang mga tangke ng Aleman kapag malapitan ng labanan. Ang mga KV-1 heavy tanks, bagamat mas mabagal at mas kakaunti, ay nagbigay ng matinding depensa dahil sa kanilang makakapal na baluti at malalakas na armas. Bukod pa rito, nagpadala ang mga puwersang Soviet ng iba't ibang uri ng anti-tank na sandata kabilang ang 45 mm at 76.2 mm na anti-tank na kanyon na idinisenyo upang pigilan ang pagsulong ng kalabang mga tangke. Nagsimula ang labanan sa matinding pambobomba habang sinubukan ng artilyera ng Aleman at mga bomber ng Luftwaffe na pahinain ang posisyon ng Sobyet. Sa kabila ng mga pagsisikap, matatag pa rin ang depensya ng Sobyet. Habang sumusulong ang mga tangke ng Aleman, sinalubong sila ng mga handang posisyon ng anti-tank, mga minahan at mga nakahukay na impanterya na nagpabagal sa kanilang pag-usad at nagdulot ng malalaking kaswalti. Lalong tumindi ang labanan at nauwi sa malapitan na bakbakan habang ang mga tangke ay nagmanyobra at nagpaputok sa isa't isa sa gitna ng usok. Mabigat ang hangin, puno ng matapang na amoy ng nasusunog na gasolina at nakabibiging ingay ng putukan. Ang lupa ay puno ng mga wasak na tangke. Ang kanilang mga bangkay ay nagsisilbing malungkot na paalala ng matinding bangis ng labanan. Sa gitna ng kaguluhan, ibinahagi ni General Hart ang mga hamon ng kanyang tropa. Quote, nalampasan ng pamumuno ang likas nitong pagkahilig sa nakasanayan at ang kawalang magawa sa mga hindi inaasahang pangyayari. End quote. Ipinapakita ng pagkilalang ito ang halaga ng pagiging adaptable sa harap ng di inaasahang paglaban at patuloy na pagbabago sa labanan. Kahit nauna ang pagsulong ng mga Aleman, nagdulot ng pinsala ang mga kontra-atake ng Sobyet. Nagpasimula ang ika-5 Guards Tank Army ng sunod-sunod na magkakaugnay na pag-atake, sinamantala ang mga kahinaan sa linya ng mga Aleman at nagdulot ng malaking pinsala. Ang mga Aleman, hirap na mapanatili ang bilis dahil sa nipis at dumaraming pagkalugi. Ang labanan sa Prokhorovka ay agad naging alamat, madalas inilalarawan sa mga Soviet na sanggunian bilang pinakamalaking sagupaan ng mga tangke sa kasaysayan.
Ayon sa mga kontemporaryong ulat ng Soviet, mahigit 1,200 tangke raw ang nagtagpo sa larangan. Sa isang dambuhalang labanan, ang bilang na ito ay nagpalaki sa inaakalang laki at kabayanihan ng paglaban ng Pulang Hukbo. Ang mga numerong ito ay malawakang ipinakalat at naging gulugod ng propaganda noong digmaan na inilalarawan ang sagupaan bilang halos isang apokaliptikong labanan ng mga dambuhalang tangke. Ngunit itinama ng mga makabagong historiador ang mga bilang na ito. Maingat na pagsusuri ng parehong tala ng Aleman at Sobyet ay nagpapahiwatig na ang totoong bilang ng mga tangke na lumahok ay mas malapit sa 600 hanggang 800 sa magkabilang panig. Malaki pa rin ito sa anumang pamantayan, ngunit mas mababa kaysa sinabi ng mga Sobyet. Sa mga salita ng historiador na si David Glantz, ang labanan sa Prokhorovka ay hindi ang pinakamalaking labanan ng mga tangke sa isang araw sa kasaysayan. Hindi ito naging huling laban ng mga puwersa ng Panzer ng Alemanya at hindi rin ito ang labanan na maaring nagpasya sa kapalaran ng buong digmaan sa silangang harapan. Walang duda, ito ay isang napakahalagang labanan at para sa Soviet ikalimang Guards Tank Army, isa itong sakuna. Ang pagsusuring ito ay nagpapakita ng alamat at katotohanan ng Prokhorovka. Bagamat hindi nagtagumpay ang hukbong Aleman na makalusot dahil bumagal at tuluyang nahinto ang pag-usad ng pincer, ang Soviet ikalimang Guards Tank Army ang siyang nadala ng bigat ng labanan sa Prokhorovka. Dumaanas ng matinding pagkalugi ang mga Soviet sa tao at tangke at tinatayang daan-daang tangke ang nasira o napinsala sa loob lamang ng isang araw. Sa estratehikong pananaw, nakatulong ang Prokhorovka sa kalaunay kontraopensiba ng Soviet at sa pagkabigo ng Citadel. Ngunit sa taktikal na aspeto, nanatiling buo ang puwersa ng German armor sa timog at ang makabayang kontra-atake ng mga Soviet na sumunod ay nagdulot ng napakataas na kapalit. Kahit ito ang simula ng estratehikong pagbabalikwas. Ang labanan sa Prokhorovka ay isa sa pinakamalupit at pinakatanyag na labanan ng mga tangke noong ikalawang digmaang pandigdig dahil sa tindi at laki nito. Ang dikit-dikit na labanan, kasabay ng paggamit ng ilan sa pinakamalalakas na tangke ng digmaan, ay lumika ng isang tanawin ng labanan ng mga nakabaluting sasakyan na pumukaw sa imahinasyon ng mga historiador at mga mahilig sa kasaysayan. Pagkatapos ng labanan, nakalat sa larangan ng bigmaan ang mga labi ng mahigit 500 tangke at assault gun, patunay sa matinding banggaan na naganap. Ang bilang ng mga namatay ay kasing tindi rin dahil libu-libong sundalo mula sa magkabilang panig ang napatay, nasugatan o nawawala. Ang labanan sa Prokhorovka ay naging mahalagang pagbabago sa silangang harapan. Ang mga puwersang Aleman, matapos mabigong magtagumpay, ay napilitang umatras. Matapos mapaglabanan ang matinding pag-atake, kinuha ng mga Sobyet ang inisyatiba, sinimulan ang kontraopensiba, itinulak pa atras ang mga Aleman at nabawi ang kanilang mga teritoryo. Matapos ang pagtigil ng Operation Citadel, mabilis na lumipat ang mga Sobyet mula sa depensa patungo sa opensiba. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo, 1,900 at 43 maingat nang naipuwesto ng Red Army ang kanilang mga reserba at dalawang malalaking kontraopensiba ang inilunsad. Ang Operation Kutuzov laban sa Orel Salient sa Hilaga at ang Operation Polkovodets-Rumyantsev sa Timog, patungong Belgorod at Kharkov. Ang Operation Kutuzov na nagsimula noong ika-12 ng Hulyo ay kinabibilangan ng mahigit 1.3 milyong tropang Sobyet, suportado ng libu-libong piraso ng artilyerya at daan-daang tangke. Pinangunahan ni Marshal Georgy Zhukov at General Nikolai Vatutin ang pagsalakay na may dalawang layunin: palibutan ang German ikalawang Panzer Army at samantalahin ang huminang hilagang bahagi ng Aleman. Pagkatapos ng kabiguan ng Citadel Offensive, pagsapit ng kalagitnaan ng Agosto, malalim na nakapasok ang mga puwersang Sobyet sa posisyon ng Aleman, napalibutan ng ilang grupo at napaatras ang mga Aleman mula sa Oral noong Agosto 18. Kasabay nito, inilunsad ang Operation Polkovodets-Rumyantsev noong ika-3 ng Agosto sa timog na bahagi na layuning palayain ang Kharkov at alisin ang presensya ng Aleman sa Belgorod. Kasama sa opensibang ito, ang unang at ika-5 guards mga hukbong tangke, pati na rin ang maraming dibisyong rifle.
Gumamit ang mga Soviet ng pinagsamang taktika ng armas, pinagsama ang impanterya, artilyerya, armor at suporta sa impapawid para samantalahin ang mga puwang mula sa labis na paglawak ng depensa ng Aleman. Noong ika-23 ng Agosto, napalaya ng tropang Soviet ang Kharkov, huling beses na nagbago ng kamay ang lungsod sa digmaan. At ipinapakita nito ang tumataas na kakayahan sa operasyon ng Pulang Hukbo. Nahadlangan ang tugon ng mga Aleman sa mga kontraopensiba dahil sa kakulangan sa tauhan, paubos na armor at sobrang inat ng supply. Nang matanto ni Hitler na nabigo ang Operation Citadel at hindi kakayanin ng Aleman na hukbo ang matagalang labanan, opisyal niyang ipinahinto ang Citadel. Noong Hulyo 13, 1943, sinubukan ng mga komandanteng Aleman, kabilang sina Manstein at Hutt, na patatagin ang harapan, ngunit limitado ang kanilang mga opsyon. Ang mga unit na nakaligtas sa timog na Pincher ay napilitang magdepensa, kadalasan sa mga minadaling hukay at likod ng mga nasirang kuta. Malaki ang casualty at pagkawala ng kadamitan sa dalawang panig. Ayon sa mga ulat ng mga Soviet, humigit kumulang 430,000 ang naging casualty sa Operasyon Kutuzov pa lang, kabilang na ang mahigit 112,000 na napatay. Ang mga pagkalugi ng Aleman sa panahon ng Citadel ay umabot sa humigit kumulang 200,000 katao kasama ang 700 tangke at 1,000 eroplano na nasira o nawasa. Bahagya lang ipinapakita ng mga bilang na ito ang tunay na halaga ng tao at gamit na nawala sa kampanya. Ang mga sundalo ay nagtitiis ng matinding kondisyon at ang buong unit ay hindi na epektibo sa labanan sa ilang linggo. Sa estratehikong pananaw, ang pagtatapos ng Citadel ay nagmarka ng permanenteng pagbabago sa silangang harapan. Ang Alemanya, matapos mawalan ng inisyatiba at magdusa ng hindi mapalitang kawalan, ay napilitang magdepensa sa natitirang bahagi ng 1,143. Ang Unyong Soviet sa kabilang banda ay naipakita ang bisa ng malalalim na reserba, patong-patong na depensa at koordinasyon ng operasyon sa pagitan ng maraming harapan. Ang tagumpay ng Kutuzov at Polkovodets-Rumyantsev ay nagbigay daan sa Pulang Hukbo na maagaw ang inisyatiba, pinilit ang Wehrmacht na umatras at inihanda ang entablado para sa kanilang sunod-sunod na opensiba. Ito ang nagtulak sa mga puwersang Aleman na dahandang umatras pakanluran na sa huli ay nag-ambag sa pagbagsak ng Berlin noong 1945. Tulad ng napansin ng historiador na si David Glantz, bagamat naiwasan ng mga Aleman ng isang malawakang pagkatalo sa mismong Prokhorovka, ang kabiguan ng Citadel at ang sumunod na kontraopensiba ng mga Soviet ay tuluyang nagwakas sa anumang pag-asa na mabawi ang estratehikong inisyatiba. Sa silangang harapan, ang labanan sa Kursk ay nagmarka sa ikalawang digmaang pandaigdig at sa kasaysayan ng labanan ng mga makasaysayang sasakyang pandigma. Sa unang pagkakataon, hindi lamang nasalag ng Pulang Hukbo ang isang malaking opensiba ng mga Aleman, kundi matagumpay din silang lumipat sa isang tuloy-tuloy at malawakang kontraopensiba. Ipinakita ng tagumpay ng Operasyon Kutuzov at Polkovodets-Rumyantsev na ang Unyong Soviet ay hindi na lamang nakikipaglaban para mabuhay. Kaya na nito magplano at magsagawa ng magkakaugnay na operasyon sa maraming harapan na may malalalim na reserba na handang samantalahin ang kahinaan ng kalaban. Ang lumalawak na kasanayan ng Pulang Hukbo sa pinagsamang taktika ng armas, ordinasyon sa pagitan ng impanterya, armor, artilyerya at suporta mula sa himpapawid ay naging huwaran para sa mga sumunod na kampanya. Iyon ang nagtulak sa mga puwersang Aleman na unti-unting umatras pakanluran. Para sa Wehrmacht, ang Kursk ay isang psikolohikal at pisikal na dagok. Ang kabiguan ng Operasyon Citadel ay nagwasak sa imahe ng hindi matatalong Aleman na namayani mula pa noong mga unang araw ng digmaan. Dahil sa pagpupumilit ni Hitler sa tiyak na tagumpay, nawala ng mga Aleman ng mahalagang tao, tangke at eroplano, kaya sila ay laging nagtatanggol. Sa silangan, kahit ang kanilang pinakakinatatakutang mga pormasyon ng Panzer ay hindi na kayang magdikta ng bilis ng labanan. Ipinunto ni David Glantz na isinisiwalat ng kampanya ang limitasyon ng operasyonal na plano ng mga Aleman at tibay ng militar ng mga Soviet, na natutong sumalo, magtiis at sa huli ay labanan ang pinakamalalakas na atake ng Wehrmacht.
Ang Kursk ay naging simbolo ng industrialisadong digmaan at ang naging punto ng pagbabago sa silangang harapan. Ito ay naaalala hindi lang dahil sa tinatawag na pinakamalaking labanan ng mga tangke sa kasaysayan, kundi pati na rin sa masusing paghahanda, katalinuhan at laki ng pagsisikap ng magkabilang panig. Ngayon, ito ay nagsisilbing patunay sa matinding hamon ng digmaan. Mula sa napakabilis na mga pag-atake at mabilisang galaw hanggang sa matinding magkakaugnay na operasyon, ang pinagsamang lakas tao, kagamitan at pagpaplano. Sa isang hindi pa nangyayaring antas sa kasaysayan ng militar, ang Kursk ay higit pa sa isang labanan. Ito ang sandaling nagbago ang agos ng digmaan at sinimula ng Pulang Hukbo ang tuloy-tuloy na pagsulong patungong Berlin at sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandigdig.